Hello pa. Musta po kayo? Ipapakita ko ngayon kung paano mag-bypass ng iPad 4 cellular model. Meaning ay meron po siyang SIM card at makikita nyo yung difference ay merong itim dito. Ibig sabihin with cellular po yun. No? Tsaka siyempre, kung titignan mo, meron siyang SIM tray. At ang model ay A1460, na? Yan man, nakikita yung serial number dyan. Tapos, papakita ko sa inyo ha. Ang gagawin natin ay hardware, no? Hardware method. Kapag hardware method po ang ginawa sa iPad 4, ay fully functional po siya. Pwede kayo mag-login ng iCloud. Basta't magiging, kumbaga, basically, itong iPad 4 with cellular ay i-convert natin siya ng Wi-Fi model. Ganun lang po, no? Bali, ganun ang mangyayari. No? Samahan nyo po ako. Hindi ko na ipapakita kung paano baklasin ito. Mamaya, video ko kapag sisimulan ko ng tanggalin yung isang resistor sa mainboard. Okay? So, ayan po. Napaklas na natin yung screen or yung digitizer. Pakita ko na mula rito yung steps. At tanggalin yung LCD, no, yung apat na corner, yung mga screw. Tabi nyo ang LCD. Tapos, tanggalin natin ito. Ang button. Ito.
iwasan nyo lang hawakan dito, no? Kasi magmamarka yung kamay nyo, o yung baliri. Tatapid natin to. Tapos, bago ang lahat, tatanggalin ang wala yung battery terminal. Ito. Tanggalin mo lang ito na to, yung mga screw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron din dito. Tanggalin mo rin to. No? Ayan. Ha? Bale, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na screw. Ang dami po yung posisyon ng mga screw. Tapos, wala isa battery. Ayan. Then, tatanggalin natin yung press pala yung power button na. Ayan. Ayan. Para mawala yung charge sa mainboard. Tapos, tatanggalin natin itong upper plate na to. Na, dyan yung ano yung tatanggalin natin yung resistor. Saan nyo lang po sa pananood. Tapos, itong tanggalin ko ito. Kaya masira. Parang ano po ito zinc compound. Okay, so, dikit siya Importante po ito. Okay, balik natin. So, ang ating tatanggaling resistor ay nandito. Nandito sa portion na to. Portion na yan. Close up natin. Yan. Hindi dito.
madilim eh. Ayan. Bali, ito ang tatanggalin natin. Itong resistor na to. Ha? Makikita nyo dyan sa diagram. At ito, papakita ko yan. Yan. Ito. Ito mula sa kaliwa, ito una. Tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin, kung wala kang hot air, pwede rin na soldering iron. No? So, ipapainit ko muna pala yung soldering iron ko. Ayan, try natin. Mainit na yung ating soldering iron. Ako, ginagawa ko, ang style ko, lalagyan ko muna siya ng flux. Yung flux na soldering flux para mas madali siya matanggal. No? Ayan siya na soldering flux. Soldering flux po yan. Or paste, pwede rin po yun. Lagyan yan ng paste. Tingnan natin ha. Tingnan natin ha. Ano? Ano lang. Yan po ha. Tanggal natin yung tapon mo na yun. Kailangan yun. So, pagkatanggal, screenshot natin. Right? Katanggal, finish. Finish natin. Make sure na walang nadamay. Okay na? Ah. So, na-clear na natin yung resistor na maliit. Ha? Yan yung resistor na yan. Na-clear na siya, di ba? Hindi siya shorted. So, open siya ngayon. Ngayon, ang unit nyo, automatic po siyang papasok sa DFU mode paglagay ng battery. No? So, assemble na natin ngayon. Tapos, sa software tayo ngayon. Okay? So, gagawin natin, balik natin yung mga tinanggal. Una, syempre, itong sink niya, cover plate. Gagawin ito na tama lang naman sa square yan. Spray.
Yan, buo na siya. So, pag-plug natin sa computer, kailangan natin ng Trio Tools. So, punta tayo sa Trio Tools. Ngayon, isaksak natin yung USB. Ha? Ito po ha. Andyan po yung Trio Tools. Windows. Okay? So, DFU mode siya. No? Ngayon, click nyo lang yung Go Flash. No? Ngayon, yung i-download natin po yan. Na? Download. Tapos, i-forward ko yung yung video para may skip may skip po yung pag-download natin. So, na-download na siya. I-click nyo lang po itong flash. No? Flash. Then, flash. Yan. Mag-install na po siya ng firmware ngayon. Kita nyo dyan. No? Yan. Lumabas na yung Apple ID. Ayan. lumabas na yung Apple logo. Okay, tapos forward natin yung video, no? So, ayan po. Na-ref na na-flash na po 'yon, no? Na-restore na yung unit. Hintayin lang natin siyang mag-restart, no? O ngayon, i-try po natin siyang activate. Ha? Ha? Boom. Fully functional po 'yan. Parang meron kayong bagong unit na Wi-Fi model. Ha? Yan. Sila natin yung setup. Diba? Yan, papakita ko yung serial number, no? No? Na di po natin ginaya yan, ha? Yan, serial number, no? Tapos sa likod, ha? Ito po yung kanina, no? Yung sa unang video portion ng video natin, ha? Okay? Ngayon, ipapakita ko rin yung pag-login ng iCloud, na andat po yan. So, dapat meron akong iCloud.
iCloud. Ayan ko lang umaandar itong iCloud na ito. Ayan, yung iCloud account natin. Diba? Login po siya, di ba? Basta ulitin ko lang po, parang meron kayong bagong unit na Wi-Fi model. No? Lahat functional. No? So, kung gusto niyo po itong video, paki-press naman po yung like button. Kung ayaw nyo, pwede nyo dislike. Tapos, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe naman po kayo para ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong tutorial video o mga video natin, no? Ayan po, nag-login po ang Apple iCloud. Diba? Siyempre, sa App Store din, saka lahat functional, fully functional, no? Maraming salamat po sa panonood and babush!